for the Word of God. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pati na po yung mga late ko na nakita, no, na may mga komento na kayo doon. Ang expected nyo, nandito na ako ng linggo, kaya naman pala gano'n ang mga pangyayari. Ayos na. Yun ang declaration nyo, linggo, nandito na ako. So, akala po ni Sister Allen, makukulong na ako nung nandun kami sa Macoberry. Praise God, kasi sinamahan ako ng isang kapatid. Kasi marami kong dala. Siguro 30 kilos o 40 kilos yung dala kong maleta. Nandun ang songbook, gitara, tracks, libro. Nakahanda ako sa 2 buwang misyon sa Macau. Dahil yun ang prayer natin. At sabi ng kapatid, kawawa naman si Pastor, buhat niya lahat. So, sumama siya sa akin hanggang Macau. Umili ng ticket. Sabi niya, no problem, Pastora, babalik ako kinabukasan. Pero pagdating nga po namin ng Macoberry, nagkamali po kasi yung agency na nag-process sa amin. Ang nilagay po niyang letter ay letter of termination, hindi replacement. So, nung nag-recommend ako ng isang kapatid na kapalit ko, yung letter pala na yon ang dapat nabisa ko na nga lang hanggang July 24. So, nung nandun ako sa immigration ng papuntang Macoberry nga, tinatakot ako ng mga officer at sinasabi, niloloko ko daw sila at ako'y overstay na. Ikukulong daw nila ako, pero sabi ko, don't ever touch me. You talk to my attorney. Attorney Adele Bundy. Hindi ko alam kung mapamatino ang usapan nila. So, sabi ko, pagka ako sinabi ng mga officer na to na ikukulong nila ako, hindi ako papayag. Wala akong ginagawang masama sa kanila. So, may error sila doon. Bakit? Nung last time na nagpunta tayo ng Macau, kinwestiyon na nila ako. Binigyan pa nila ako ng hanggang August 10. So, nung time na yun na nandun ako, pinapaalis na nila ako. Sabi ko, hindi ako aalis dito. Hindi nyo clear sa akin ko. Kasi una, paano yung ticket namin? Balik nyo sa akin ang pera namin. So, sabi ko, explain nyo sa akin kung bakit nyo ako binigyan hanggang August 10. Tapos ngayon, hinaharang nyo ako dito. Kaya lang, syempre, bilang mga Kristyano ko, kahit meron tayong point, hindi tayo pwedeng magpakita ng kasamahan ng ugali sa kanila. So, nag-explain lang ako, hindi nila maipaliwanag ng tama. Anyway, sabi nila pumunta ka sa Wanchay Immigration. So, tinawagan nila ako, sabi ko, you talk to my employer. You talk to the agency. Wala kaming ginagawang mali dito. So, yun, nung kinausap niya yung amo ko, hindi rin alam ng amo ko na gano'n. At kinabukasan ko, nagpunta kami ng Wanchay. And gano'n lang. Interview lang nila yung employer ko. Hindi na ako nagsalita. Siya na lang. At yun nga, binigyan ako hanggang August 23. So yung si amo naman ay nagtanong sa immigration, yung aming helper, nagpa-process ng professional visa, pwede bang malaman na rin namin? Pero ayaw ko nila sumagot kasi hiwalay daw yun. Hiwalay ang foreign domestic helper. Professionals. Pero, praise God, kasi si amo ko naman, hindi niya ako iniwan. Sa mga panahon, kailangan ko siya. Nakahanda lang ang kanyang telepono at sabi niya, eto, sagot ko sa kanila kahapon. Ito rin ang isasagot mo ngayon. So, naisip ko nung time na yon, nung sila Pablo ay nagmimisyon, doon sa Book of Acts, nung time na gusto ni Pablo pumunta ng Asia, sabi niya ng the Holy Spirit, do not permit them. At meron din siyang gustong puntahan, hinarang na naman sila ng Spirito. At nung time na nandun niya ako sa immigration, isang iniisip ko lang, kasi mga 2 weeks ago, sabi ko sa isang kapatid, parang mabigat ang loob kong pumunta ng Macau. Pero dahil yun ang panalangin na natin at nag-aabang na yung ilang kapatid natin doon, ayoko silang biguin. So sabi ko, tutuloy ako kahit gano'n yung pakiramdam ko. Pero yan nga po ang nangyari. So isang makikita natin dito, God works in a million ways. Pinapakita niya sa atin na kung saan niya tayo dinadala at kung ano ang kanyang mga plano. Siyempre, may plano tayo. May plano tayo para sa kaharian ng Diyos. May plano tayo maglingkod sa Kanya. May plano tayo i-stretch ang gawain ng Panginoon. Walang masama doon. Pero minsan, may ibang plano si Lord eh. So, isang inisip ko, siguro gusto naman ni Lord mag-concentrate na lang ako dito. Kasi kung mag-mission pa ako sa Macau, baka makapangasawa ko ng mayamang may-ari ng hotel doon. Hotel Lisboa. Mawawalan kayo ng
may pastora dito. Pero hindi natin alam, di ba? Pero sa makikita natin dito, history is God's story. Ang lahat ng nanampalataya sa Panginoon, sabi sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit, pero merong kasunod yun. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa lahat ng tinawag niya at nagmamahal sa Kanya. Tinawag niya ayon sa Kanyang mga panukala at yung mga tao nagmamahal sa Kanya. So, ganun man ang nangyari, hindi pa ako nakulong at hindi nakarecord na overstay ako. Hindi totoong overstay ako. Mali nila yun. Hindi pababayaan ni Lord na nagkamali ibang tao tapos ipapahamak tayo. Gumagawa siya ng kaparaanan para linisin ang ating pangalan kung wala naman talaga tayo magkakamali. Hindi tayo magtatanggol, may ibang magtatanggol sa atin. Hindi po ba? Kasi nung una, ayaw kong paniwalaan eh. So sabi ko, kausapin mo ano ko. May ibang magtatanggol sa atin. So, ang history na gaganap, si Lord ang bahala dyan sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. At lahat ng mga great story, mahilig ba kayo manood ng mga pelikula? Pelikula ni Fernando Go Jr., Richard Gomez, diba? Lito Lapid, Rudy Fernandez. Lahat ng story, merong bida. Amen po ba? Meron din naman kontrabida. Hindi maganda pelikula pag walang kontrabida. So ano makikita natin sa mga stories? Merong mga inciting incident. Ano ibig sabihin ng mga inciting incident? Ito yung nag-i-stir up, nag-arouse ng ating mga damdamin para, hindi ba? Nakatuto ka, abangan mo, linggo-linggo, gabi-gabi, di ba? At kapag wala ka, nire-record mo ba? Ano ba yun? Every story, merong mga inciting incident. At hindi lang sa mga pelikula nangyayari yun. Sa buhay din natin. Pero tandaan natin lagi, yung life-changing journey na dinaraanan natin mga anak ng Diyos, tiyak, maganda ending nito. Walang hindi magandang ending sa Panginoon, di ba? Nakakapanood ba kayo ng mga fairy tales? And they live happily ever after. Ganun ang ending ng lahat ng mga nasa Panginoon. Amen po ba? Gusto niyo ganun maging ending ng buhay niyo? Kumalak ang lahat. Hallelujah. So, tiyak ito. Kapag na-Lord tayo, maganda ending. Akala ng iba, nakakalungkot ang mga pangyayari, nakakatakot ang mga pangyayari. Sabi ng kapatid, balat ka ba? Bakit? Hindi ka nakalabas ng bansa nang hindi kayo naharang ng immigration. Totoo po yun. Mula nung nag-abroad ako, 10 taon na ako dito. So tuwing papasok at lalabas ako, lagi na lang ako hinaharang. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong ginagawang masama. Pero, isang naisip ko dyan, pinatatatag lang ni Lord ang puso ko. At saka puso niyo. Amen? Tumatatag ang pananampalataya ng tao habang meron siyang nararanasang mga kakaibang mga pagsubok at kakaibang mga, di ba, testing and trials na para bang hindi natin alam kung anong mangyayari pero bigla na lang, alam mo yung twist and turns ng mga story, di ba? So yun yun. Tapos biglang parang mga drama, may comedy, merong mga storyang bigla na lang ganun naganap. Pero tandaan nyo to, yun nga, kapag sino na may hawak ng istorya ng buhay natin, tiyak, kaya niya ito ginagawa sa ating mga buhay. Gusto niya na magkaroon tayo ng ano? Yes, lesson N. Ito yung nagkukos sa atin para makita natin yung mga changes na dapat maganap sa buhay natin na nakaakibat o nakabatay sa kanyang mga plano. Nung tinawagan ko rin si Pastor, sabi niya, siguro tinuturuan ka lang ni Lord na ang puso mo ay dapat na, ano mo yun? Hindi. Ang puso mo ay dapat na laging nakahanda lang sa kung saan pamandali ng Panginoon. Yung mga apostol ng unang panahon, the Book of Acts, kapag tinangay sila ng Holy Spirit, kahit sa desyerto, kailangan sila mag-preach, di ba? Si Philip, isa sa 7 deacons, dinala ng Spirit sa ilang. Paano kung mag-preach dyan? Walang tao. Pero, hindi totoong walang tao. May nangangailangan doon. At gusto kong tingnan natin muna yun sa Book of Acts. Bago tayo magpatuloy dun sa talagang ating
text. Gusto kong daanan muna natin. Acts chapter 14. O, Acts chapter 16 po. Verses 6 hanggang 10. Pakibasa po sa Tagalog. Acts 16, 6 to 10. Naglakbay sina Pablo sa lupiin ng Phrygia at Galatia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus, kaya bumagtas sila sa Mysia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia, nakatayos at namamanhig sa kanya, "Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami." Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Amen. Marami silang gustong puntahan, di ba? Si Pablo gusto pumunta sa Asia, hinarangan sila ng Holy Spirit. Gusto nila pumunta sa Bithynia, hinarangan na naman sila ng Holy Spirit. Pero, habang nanalangin siya, biglang merong vision na dumating sa kanya. Merong taga-Macedonia nang nangihingi ng tulong. Lalaki to. At natanto nila, sabi ni Pablo, natanto namin. Ano yung mainam na natatanto natin? Ano sa ibang Tagalog natanto? Nalaman, di ba? Naunawaan namin. May ibang plano si Lord. Meron kaming gustong puntahan. Merong ibang plano si Lord. Mga kapatid ko, kung minsan tayo, marami tayong plano. Di ba? Pumunta ng Canada, Europe, di ba? Africa, US. Kahit saan, marami tayong plano. Pero napakahalaga na nagtatanong tayo sa Panginoon. Bakit? So that you will know where is the right place for us. Kapag nalaman mo ang tamang lugar para sa iyo, doon ka mamumunga. Kapag hindi ka doon nakatanim, hindi ka mamumunga. Kahit sa pilitan mong gawin, hindi ka mamumunga kasi hindi yun ang dapat mong pagkatamnan, di ba? May mga halamang namumunga saan? O may mga halamang nabubuhay sa disyerto. Ano mga halamang namumunga sa disyerto? Cactus. Mga cactus. Pero sa palagay niyo ba, ang cactus mabubuhay sa sapa? Hindi. Eh, ang water lily, mabubuhay ba siya sa disyerto? Hindi rin, di ba? So, what's the point? May kanya-kanyang dapat na pagkatamnan na doon siya mamumunga at yun ang pinakamahalagang malaman natin. Where is our place? Na itinalaga sa atin ng Panginoon. Where is your place? Naisip mo na ba, Lord, saan ba talaga ako dinadala? Ito, nung nagbabasa ako ng book ni Riguare noon, siguro 24 years old ako. Sinabi niya, one time nag-pray siya sa Panginoon nung bata pa siya, bago siya nagpastor ng napakalaking church. Nag-pray siya sa Panginoon, Lord, ipakita mo sa akin kung ano calling mo sa akin at kung saan mo ako gustong dalhin, dahil ayaw mong sayangin yung natitirang panahon sa buhay ko sa lugar na hindi mo naman ako doon dinala at sa paggawa ng mga bagay na hindi mo naman ako tinawag na gawin ko sapagkat sayang. At ako nung time na yun din ang naipapray ko sa Panginoon. Lord, ituro mo sa akin saan mo ako dinadala kasi yung natitirang bahagi ng buhay ko, kung ako noon ay 24, yung mga natitira pa na ipapamuhay ko sa mundong ito ay ayokong masayang sa paggawa ng mga bagay na hindi ko naman dapat gawin o hindi mo ako tinawag doon at sa pag-stay sa isang lugar na hindi mo naman doon ako pinag-stay. So, nung time na yon, na-opera na ako noong mga 2007, hindi ako ng aking dalawang kamay, pero binabalik ako ng Panginoon dito. So, sabi ko, Lord, eto na talaga, dito mo ako dinadala. And at that time, sabi ko, wala na ko ibang plano. Dito ako, malibang yan mo ako dito. Malibang dalhin mo ako sa ibang lugar. Pero kung hindi naman, dito na ako kasi pinakita mo na sa akin. So sa ating mga buhay, napakalagang malaman nyo ito. Where is your place? Natiyak mo na ba? Saan ka talaga? Yung kanino ka talaga, iba ba yun? Dapat din matiyak natin, kanino ka ba talaga? Kay Lord ka ba? O sa Diablo? So, isettle nyo na sa mga puso yun. Kanino ba tayo? Tanongin mo yung katabi mo, kanino ka ba talaga? Lord.
God's hands. No one can snatch us. Amen? We are safe in God's hands. So sila Pablo, lagi nilang tinatanong, Lord, saan kami pupunta? Magpapanalangin sila bago sila pupunta sa isang lugar. Tatanong sila, Lord, saan kami pupunta? Si Lord ang nagtuturo, the Holy Spirit leads us. Napakasarap na tayo yung inililid ng Banal na Espiritu. Bakit? Kahit alam mo na parang hindi maganda yung napupuntahan, along the way, marirealize mo yun talaga ang lugar para sa iyo. Yun talaga ang lugar para sa iyo. So, kung tatanungin ka, masaya ka ba ngayon sa iyong kinaroroonan? Masaya ka ba ngayon? Yun lang talagang dapat na maramdaman natin kapag tayo ay na kay Lord. Kung ngayong panahon na to, dito ka dinadala ni Lord sa Hong Kong, dito. Maging masaya ka kung saan ka naroon. At kung darating ang panahon, tatanggalin ka na ng Panginoon dito, dadaling ka bala sa Canada, o mamimission ka bala sa kung saan lugar, di ba? Maging masaya rin tayo kung doon tayo dinadala ni Lord, sapagkat may mga plano si Lord para sa atin eh. To each his own, meron siyang nakagayang ng plano. Ang mahalaga lang, marunong tayong sumunod, marunong tayong makinig, marunong tayong mag-follow sa kanyang mga directions, sa kanyang mga paalala, sa kanyang mga plano. Ang ganda ng topic ni Sister Norma kanina, the Lordship, di ba, of Christ. Ibig sabihin ng Lord siya, nasusunod sa buhay mo. And if we call Him Lord, minsan nagagalit ang Panginoon, sinasabi natin siyang Lord, Lord, pero hindi naman kayo sumusunod sa amin. Nasasaktan siya. Naalala mo yung kwento ng isang bata. Tuwing matutulog siya, humihingi ng inumin sa tatay niya. Eh, ang kwarto niya, nasa taas, sumisigaw siya, Tatay, may tubig! So, nung unang beses, na sinabi, Tatay, may tubig, balikan tatay, bigyan ng tubig. Ikalawang beses na naman, sabi niya, Tatay, nakuha ko, may tubig, di ako makatulog. Dala na naman ng tatay ng tubig. At yung ikatlo, hingi na naman siya, Tatay, may tubig, nakuha ko. Dala na naman ng tatay, pero sabi niya, kapag ikaw humingi pa sa akin ng tubig mamaya, papalit na ako dito para paluin ka. Kumuha ka ng tubig mo. Kaya nung ikaw na beses, ang sabi ng bata, Tatay, bumalik ka dito, paluin mo ako, pero pengin tubig. Minsan ganun tayo eh. Sige, okay na, mapalo ako, basta gagawin ko, gusto mo. Nakahanda ako sa palo. Mga kapatid ko, if you call Him Lord, then obey Him. Amen? So, para maging maganda story ng buhay natin, para maging kaaya-aya ang pelikula ng buhay mo, pagkatiwala ka sa kamay ni Lord. Amen. Di ba? Minsan yung mga nanonood, inis na kasi inaapi si Mara. Inaapi ni Clara, di ba? 5 taon na, lumalakad ang palabas, di ba natatapos hanggang sa pagdalaga na sila. Pero ano din? Sino nanalo? Si Mara. Ano yung bida? Kapag ikaw namin, Lord, tiyak bida ka. Amen? Hallelujah. Tiyak bida ka. Kasi ang direktor ng buhay mo, walang iba. Kundi si Lord. At kung siya direktor, tiyak yung bida, hindi magtatapos na hindi maganda yan. Amen? Si Rudy Fernandez nang alam kong patay lagi sa pelikula. So, we have to reach deep down. Saan? Into God's Word to see what God says about us. Mga kapatid ko, para malaman mo anong plano ng Panginoon sa buhay mo, saan ka talaga dapat? Ano talaga lugar mo? Basahin natin ang Biblia. We need to understand God's Word. We need to read God's Word and see what is written about you. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa'yo? Maraming tao nagde-declare ng mga salita sa'yo, eto ka. Alam mo yung babasahin ka, iismulin ka, dahil tinitingnan ko ano itsura mo. Pag nakita ng mga tao, ito lang ang pastora nyo, maliit, cute, parang hindi marunong, parang walang alam, di ba? Siguro si Raul yan. Huhusgahan ka sa panlabas mo. Pero mga kapatid ko, huwag kang maniniwala sa husga ng ibang tao. Amen. Maniwala ka sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa iyo. We need to know what is written about us. Ano ang sinabi ng Biblia patungkol sa atin? So dito, example ng buhay ng Panginoong Jesus in Luke chapter 4. You can find your place in life just like what Jesus Christ. No? Kung paano napagtanto ng Panginoong Jesus, ano ang katawagan sa kanya ng Ama?
ano ang dapat na maging siya, saan siya dapat naroon. Luke 4, 14 to 19, basahin po natin sa Tagalog. Bumalik si Jesus sa Galilea at sumahan niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. At ipahayag ang pagliligtas na nagagawin ng Panginoon. Amen. Bago siya pumasa, bago naganap ito, natapos muna yung temptation na pinagdaanan niya. Sino nag-tempt sa kanya? Ang diablo. 3 times yung pinakita dito, gawin mo, tinapay ang bato, ano pa, tumalong ka doon sa cliff, kasi sabi ng Ama, ingatan ka, di ba? At yung isa, lumuhod ka sa akin. Pero hindi nagtagumpay ang diablo. Kaya dito, nakapasting siya for 40 days and 40 nights. Nakapasting siya. Tinempt siya ng diablo. And after that, nagtagumpay siya. So, alam mo yun, dito pinakita yung katuparan ng calling sa kanya ng Ama. Mga kapatid ko, napakahalaga, katulad ni Jesus, alam niya kung saan ang kanyang designation. He knew, Jesus knew his designation. Ano yung sabihin ng designation? Your position, your office, your boundaries. Alam ng Panginoon anong pagkakataon sa kanya. Alam ng Panginoon kung ano dapat siya. Alam niya ang kanyang gawain. Alam niya ang kanyang boundaries. He knew his destination. So dito, katulad ng kanyang custom, nagpunta siya sa templo. Alam mo yung nakagawian na? Ang isang tao pala, pag nakagawian mo ng isang bagay, kahit may nagayaya sa'yo, hindi mo pakikinggan mga nagayaya sa'yo kasi pupunta ka sa nakagawian mo na. Kaya lang, dapat tama yung nakagawian mo. Amen? Linggo, umaga, ano ang nakagawian mo na? Diba? Sa dito, sabi gano'n, nagpunta siya sa templo, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Binuksan niya ngayon, binasa niya, eto ang patungkol sa kanya. Pinapabasa kanya ng Ama. Jesus knew he was anointed. Anong sabi niya? The Spirit of the Lord is upon me. Mga kapatid ko, nung si Jesus ay namatay, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, may iniwanan siya sa atin, Holy Spirit. Nasaan ang Holy Spirit? It's within you. Nasa atin. Anong trabaho niya? Nagpapaalala sa atin, nagpa-comfort sa atin, nagpapalakas sa atin, tinatawag na helper. At ibinigay din ang anointing. Kanino? Sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo. Sa'yo. Sino binigyan ng mga anointing? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Yesus, merong anointing. Hindi lang ang pastora. Lahat ng nagpasakop sa Panginoon, may anointing. Eh bakit po para wala akong anointing? Anointing, meron. Anointing from the Holy Spirit, meron ka. So, hindi lamang si Jesus ang merong office, hindi lamang siya ang merong position, hindi lamang siya ang merong dapat gawin. Ikaw din. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw din. Tayo din. You must know your designation. You are anointed. Ngayon, tanong, ano ang pagkakatao sa iyo? Saan kayo anointed? He knew what he was anointed to do. Ang isa pang mahalaga, malaman mo anointed ka and malaman mo kung ano ang pinapagawa sa iyo ni Lord. Kasi kung yun ang pinapagawa sa iyo, you are anointed to do something, then mamumunga ka sa area na yon at lalawa ka, mag-i-improve ka. Kung napupumili si sister na kumanta, alam niyang hindi siya doon anointed, ano mangyayari? Eh baka lahat ng aadan dito may earphone. Diba? Para hindi marinig ang boses niya. You must know what you are anointed to
to do. Huwag natin ipagpilitan ng isang bagay na hindi tayo tinatawag ng Panginoon doon. Amen po ba? Amen. Tanong, nalaman mo na ba kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Tumingin mo yung katabi mo. Alam mo, ipapatama naman sa iyo ni Lord eh. Ipapakita niya sa iyo kung anong mga kakayahan mo. At makikita mo rin saan ka nag-i-improve, saan area ka lumalago, hindi ba? Saan ka nagsashine. Ang daming nating nilagay dito, palipat-lipat sa ibang ministry, tinatry natin, walang masama doon. Basta ang malaga, open lang ang puso ng sino man, na kapag nilagay siya doon at naalis siya, ibig sabihin, hindi siya nag-shine doon, ililipat natin sa iba. Hanggang sa mag-boom na siya, di ba? Alam mo yun? Sa isang wise na leader, sa isang wise na nilalagay, dapat alam niya, kaya ako inaalis doon, baka hindi ako mumuha doon. So, nakikita natin, doon sila nagsashine. Alam mo yun? So, we need to know what we are anointed to do. Si Jesus, alam niya, ang kanyang anointing, ano sabi niya rito? To preach the gospel to the poor. Yun ang kanyang trabaho, to preach the gospel to the poor. Ang mabuting balita ay hindi lamang sa mga may pera ipinahayag, kahit sa walang pera, Amen. sa lahat ng tao. Ang sabi ng Panginoon, freely you have received, freely you give. Amen. Ang salita ng Diyos ay pinapahayag natin na walang bayad. Eh bakit po may offering? Hindi bayad yan. Pagsamba mo yan sa Panginoon. Amen. Po ba? So, ang una, alam ng Panginoon, I was anointed to preach the gospel to the poor. Ano pa? He has sent me to heal the broken-hearted. Alam niya, dapat siyang mag-preach ng gospel sa mga mahirap, i-heal ang mga broken-hearted. Maraming tao mga selfish. Sapat na sa kanya yung problema niya, ayaw niyang dagdagan pa ng iba. Pero mga kapatid ko, kung ano pagkakataon ng Panginoon, tayo ay kamay at paan ng Diyos dito sa lupa. So what does that mean? Kung si Lord tinawag, ang Panginoon Jesus tinawag para mag-preach ng gospel, yun din ang trabaho mo. Ano pa? To heal the broken-hearted. Yung isang kapatid na patuto kanina, sana tanggapin niyo pa rin ako pagkatapos ng mga sinabi ko sa inyo. It takes courage para ipahayag sa atin ang isang nakakahiyang pangyayari. Di ba? Pero tayo naman, ano gagawin natin? Heal the broken-hearted. Amen. Amen? Love the broken-hearted. Amen. So, hindi tayo nagusgahan dito, hindi tayo nag-doubt. Ano man ang nangyari sa isang kapatid mo, tanggapin natin. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Yung mga sa katabi mo, tinatanggap kita. Ay. So, to proclaim the liberty to the captives. Maraming mga taong nabibihag, bihag ng kung ano-ano. Bihag ng bisyo, bihag ng mga pagkakautang. Anong mga pagkakabihag pa natin? Anong captivity naroon tayo? Bihag pa tayo ng kahapon, di ka makamove on sa iyong nakaraan, sa iyong maruming kahapon. So, ano ang susunod na sinabi ng Panginoon dito? To proclaim liberty to the captives. Si Lord, nung nabuhay na muli, lahat ng mga chains, nabigtas na. Yung kortina sa templo, di ba yung veil sa templo na hati sa gitna, ibig sabihin, tinanggal na lahat ng hadlang para makalapit tayo sa kanyang trono. At isa sa mga marireceive natin kapag lumapit tayo sa Panginoon, lahat ng pagkakabihag sa iyo ng diablo, pinalaya ka na niya. Amen. Sabihin nga natin, pinalaya na ako ni Jesus. Saan ka pinalaya? Mga kapatid ko, kung talagang pinalaya ka, you are free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Anong mga kalayaan yan? May mga bisyo ka ba? Dapat malaya ka na dyan. Ang hirap pong tanggalin, Pastora. Pero ang sabi ng Panginoon dito, you are free. Hindi ba? Nahihirapan tayo, pero process ito. Hanggang kailan pa magtatapos yung process mo? Hanggang sa mamatay na tayo? Ako naniniwala ako ng isang taong talagang ginawang Lord ang Panginoon. Walang mahirap sapagkat sila na tumutulong sa Kanya. Katulad ng sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabihin nga natin, I can do all things. I can do all Through things Christ. through Who Christ strengthens me. who strengthens me. Ngayon, ang tanong sa inyo, ano ba mga pagkakabihag sa inyo? Mahilig tayo ng lalaki? Mahilig tayo ng babae? Mahilig tayo mag-inom, magsugal? Anong kinahihiligan natin? Mga kapatid ko, nag-proclaim si Lord ng liberty. Amen? Malaya ka na. Sabihin mo rin sa kapatid mo, malaya ka na. At ano ba susunod dito?
magbigat.